Liam? Sorry Ken, mauna na ako. Iniwan ko sa kanya yung bukay na galing sa kanya at tumakbo ako papunta kay Liam. Paglapit ko, mas nakita ko yung mukha niya. Malungkot yung mga mata niya. Liam, sorry. Akala ko sa'yo galing yung flowers. Ayos lang. Hinaya ka ba niya makipag-date? Ayos lang naman sa akin kung papayag ka. Manliligaw mo pa lang naman ako kaya ayos lang. Ha? Bakit mo ba sinasabi yan? Kasi gusto ko lang maging fair. Maging fair? Oo, kung may ibang gusto manligaw sa'yo, hindi ka naman pwedeng pigilan. Ha? Kahapon lang halos magalit ka kasi nakita mong kasama ko siya. Tapos ngayon, ayos lang sa'yo? Arya, wala pa nga ako maayos sa trabaho ngayon eh. Wala pa nga ako mabigay sa'yo tulad ng binibigay niya sa'yo. Tinignan niya ulit yung maliit na rose na hawak niya. Ito lang kaya kong ibigay. Pero Arya, ayos lang talaga sa akin. Sa akin hindi. Ayoko, hindi ko gusto. Ha? Hindi ko gusto makipag-date sa kanya. Bakit? Kasi ikaw yung gusto ko. Tsaka, sabihin mo yung totoo Totoo. na ayaw mo. Siyempre ayoko. Pero mas bibigyan ka niya ng magandang buhay. Hindi. Ayoko marinig yan. Gusto ko yung sinabi mo kahapon na ayaw mong makita kami magkasama. Pero natatakot ako Natatakot saan? na baka isang araw mas piliin mo yung mas stable. Yung may trabaho. Yung hindi nakikitira sa girlfriend niya. Liam, hindi kita pinili dahil may trabaho ka. Hindi ko kailangan ng malaking puki. Hindi ko kailangan ng mayaman. Kailangan ko yung taong hindi ako iiwan. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Hindi. E di, huwag mong itulak sarili mo palayo. Bigla siyang natawa. Sabay tingin dun sa bulaklak na dala niya. Ang liit nito, sorry. Pero sa'yo galing. Tsaka, mas gusto ko yung totoong ikaw. Gusto ko nilalabas ko talaga yung nararamdaman mo. Hindi yung puro kaayos lang. Oo na, sige na. Hindi ako okay. Ayoko may nanliligaw sa'yo. Good. Ayoko na may ibang magbigay sa'yo ng ganyan. Good. Gusto ko, ako lang. Ikaw lang naman talaga. Ba't ko naman pagpapalit boyfriend ko, no? Boyfriend? Oo, boyfriend. Teka, tayo na? Oo, tayo na. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Wala nang bawian ha? Happy Valentine's, babe. Happy Valentine's din. I love you. I love you more. Isang linggo nang nakalipas, hatid sundo ko siya sa work niya. Pero tuwing sinusundo ko siya sa building nila, ramdam ko yung mga tingin ng dating katrabaho ko. Sino ba naman mag-aakala dating manager ko, hatid sundo ko na ngayon? Issue talaga yun sa kanila. Pag uwi namin, naupo ako sa sofa. Babe, Bakit? gusto ko nang magtrabaho. Bakit naman? Ayoko na lagi ikaw yung sumasalo sa akin. Ikaw yung stable sa atin tapos ako, ganito lang. Araw-araw nandito lang. Ikaw may work, may responsibility, may posisyon. Tapos ako, hatid sundo ka lang. Ano naman? Malaking bagay na yung paghatid sundo mo sa akin, babe. Ano naman kung yun ang ginagawa mo? Ano naman kung ikaw yung nag-aasikaso dito sa bahay? Alam ko, pero ayoko na dun lang umiikot yung role ko. Ah, kung yan ang magpapagaan ng loob mo, sige. Ayos lang. Pero anong trabaho ang kukunin mo? Maghahanap ako. Sabihan mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako, babe. Isang buwan nang nakalipas.
At nakahanap na siya ng trabaho bilang account executive sa isang marketing firm. Sobrang busy niya at naging baligtad na. Dati, ako yung inaantay niyang umuwi. Pero ngayon, alas 8 na ng gabi pero wala pa rin ang babe ko. Maya-maya narinig ko na bumukas ang pintuan. Gulo-gulo ang buhok ni Liam at mukhang pagod. Naupo siya nun sa sofa at nilapitan ko siya. Pagod na pagod ang babe ko ah. Gusto mo bang kumain muna? Busog ako. Baka matulog muna ako. Ah, sige. Alas 12 na ng gabi nang makauwi si Liam. Ba't ngayon ka lang? Ano kasi, need kasing i-double check yung inventory ng mga items na gagamitin sa shoot bukas. Sobrang gulo ng office kanina. Daming revisions kaya natagalan kami. Ah, nagluto ako. Gusto mo bang kumain? Sige. Habang kumakain kami, may biglang tumawag naman kay Liam. Imbis na sagutin niya yung tawag, tinignan niya lang yung phone niya tapos pinatay yung tawag. Ba't di mo sagutin? Wala yun. Wrong number lang siguro. Wrong number? Kung wrong number, edi sagutin mo. At sabihin mo sa kanyang wrong number yung tinatawagan niya. Wag na. Alam mo naman yung mga ganyan. Kapag sinagot mo, mas lalo ka lang nilang kukulitin. Mas okay na, hayaan na lang. Ah, Hindi ako makatulog buong gabi. Para kasi may iba talaga sa kinikilos niya. Naunang natulog si Liam. At di ko alam pero bigla ko nalang pinakailaman yung phone niya. Nakita ko na may tinatawagan siya gabi-gabi sa loob ng nakaraang 2 linggo. May isang number siyang paulit-ulit na tinatawagan. At lahat yun, nangyayari sa mga oras na sinasabi niyang overtime siya. Kinabukasan ng gabi nagulat ako kasi nandito na si Liam. Nagulat siya nang makita niya ako. Tapos yung phone niya tinago niya kagad yun. May tinatago ba siya? ginagawa mo? Wala. Nagsiscroll lang. Wala ka bang nakakalimutan? Nakakalimutan? Di mo alam kung anong araw ngayon? Thursday. Anong meron ngayong araw? Bakit? Ano bang meron? Mansari ba natin? Hindi naman Isipin mo nga ng mabuti. Wait. 23 ngayon, di ba? Yung deadline ng presentation sa client. Oo nga pala. Buti pinaalala mo. Oo, yun nga. Tulog na ako. Agad? Bakit? Wala lang. Sige, pahinga ka. Baka pagod ka eh. Ay, lakas talaga mag-bad trip na itong taong to eh. Bahala siya dyan. Buong buhay ko tong kikimkimin. Bumalik na naman siya sa pagpupo niya. Halata mo na may tinatago siya. Babe, baba lang ako. May kukunin lang ako sa baba. Bahala ka. Gawin mo mga gusto mo. Pagbalik niya, nagulat ako kasi may hawak na siyang maliit na cake. Tapos sa kabilang kamay niya, bitbit niya yung isang maliit na paper bag. Happy birthday, babe!